Magandang umaga! Ako si Teacher Tin, ang inyong guro sa YouTube. Handa ka na ba sa ating bagong aralin sa Filipino? Mga bata, ano ang inyong nakikita? Okay, may mga batang lumalangoy. Ano pa? Mayroong mga batang naglalaro ng buhangin. Mayroon ding namamangka. Anong lugar ito? Tama, ito ay isang beach o dagat. Nasubukan mo na bang magbakasyon sa ganitong lugar? Okay, tungkol dyan ang ating babasahing kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Bakasyon na. Isinulat ito ni Araceli V. Balmeo. Maganda ang sikat ng araw. Masayang-masayang magkapatid na Myla at Carlo. Espesyal ang araw na iyon para sa kanilang mag-anak dahil wala nang pasok ang mga bata. Magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang magulang sa Baler, Aurora. Malapit iyon sa dagat at sariwa pa ang hangin. Nagbaon sila ng pagkain sakaling gabihin sila sa daan. Nagluto ng adobong baboy at kanin ang kanilang nanay. Isinakay na nila lahat ang kanilang gamit sa kanilang sasakyan. Subalit, napansin ni Mang Nestor na flat ang isang gulong nito. Kaya dali-dali niyang kinuhang reserba sa likod at pinalitan. Maya-maya pa ay natapos na ito. Masayang naglakbay ang mag-anak. Tanghali na nang makarating sila sa probinsya ng Baler, Aurora. Dahil malapit sila sa dagat, ay kaagad nagpaalam ang kanilang mga anak na maliligo sila pagkatapos kumain. Basta mag-iingat lang palagi at huwag gagawi sa malalim na bahagi. Paalala ni Mang Nestor. Opo, sagot ng dalawang bata. Inihanda ng kanilang nanay ang pagkain at sabay-sabay silang nananghalian. Masayang nagmamasid ang kanilang tatay at nanay habang sila ay lumalangoy sa dagat. Nang mapagod ay pumalik na sila ng bahay at muling kumain. Masayang masaya ang magkapatid. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ngayon, basahin at sagutin ang sumusunod. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Carlo, Mang Nestor at mga magulang. B. Mang Nestor at ang ama. C. Myla, Carlo at mga magulang. D. Myla, Mang Nestor at mga magulang. Tama, letter C. Myla, Carlo at mga magulang. Ikalawa, ano ang nararamdaman ng magkapatid? A. Mahina. B. Malungkot. C. Masarap. D. Masaya. Tama. D. Masaya. Ikatlo, paano nasolusyonan ang kanilang suliranin? A. Kumain ng tanghalian ang magkapatid. B. Naligo sa tabing dagat ang magkapatid. C. Pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. D. Umuwi sila sa bahay ni Mang Nestor. Tama, letter C. Pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. Ikaapat, ilarawan ang lugar na kanilang pinuntahan. A. Malapit sa dagat at sariwa ang hangin. B. Malapit sa ilog at sariwa ang hangin. C. Malalim ang dagat at sariwang isda. D. Mayaman sa mga pananim. Magaling! Ang sagot ay A. Malapit sa dagat at sariwa ang hangin. Ikalima,
Anong damdamin ang namayani o namamayani sa buong kwento? A. Kalungkutan, B. Kapayapaan, C. Kasawian, D. Kasiyahan. Okay, D. Kasiyahan. Ang ating binasa ay isang halimbawa ng isang maikling kwento. Ang isang maikling kwento ay may mga elemento at mga bahagi. At iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Ating aralin ay ikalawang markahan, Module 5, mga elemento at bahagi ng maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito ay may mga elemento at bahagi na nakatutulong upang makapag-iwan ito ng isang mensahe o kakintalan sa isip ng mambabasa. Narito ang mga elemento ng maikling kwento: tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, at wakas. Tauhan. Ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa maikling kwento. Sa ating kwento kanina, ang mga tauhan ay sina Myla, Carlo at mga magulang nila. Tagpuan. Ito ay tumutukoy kung anong panahon, oras at saan naganap ang maikling kwento. Sa ating kwento, naganap ang kwento sa dagat sa Baler Aurora. Ikatlo, banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maikling kwento. Narito ang mga pangyayari sa kwentong binasa natin kanina. Inihanda ng mag-anak ang kanilang gamit para sa kanilang bakasyon. Pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. Masayang naglakbay ang mag-anak. Nakarating ang mag-anak sa Baler Aurora. Masayang nagmamasid ang kanilang tatay at nanay habang lumalangoy ang magkapatid sa dagat. Nang mapagod ay bumalik na sila ng bahay at muling kumain. Ikaapat, kaisipan. Ito ang mensahe o kakintalang may iwan sa isip ng mambabasa. Ang mensahe sa ating kwento ay, ang pagbabakasyon ay isang paraan para mas maging masaya at matibay ang samahan ng isang mag-anak. Ikalima, wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang maikling kwento. Ano ang naging wakas ng ating kwento? Okay, naging masayang-masaya ang magkapatid sa kanilang bakasyon. Narito naman ang mga bahagi ng maikling kwento. Panimula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Panimula, unang pangyayari sa kwento. Dito kadalasang pinapakilala ang mga tauhan ng maikling kwento. Halimbawa sa ating binasa kanina, ang panimula ay naghanda ang mag-anak para sa kanilang bakasyon. Ikalawa, kasukdulan. Dito na makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kabiguan ng kanilang pinaglalaban o suliranin. Halimbawa, isinakay na nilang lahat ang kanilang gamit sa kanilang sasakyan, subalit napansin ni Mang Nestor na flat ang isang gulong nito. Ikatlo, kakalasan. Dito na mabibigyan ng solusyon, mabuti man o masama ang suliranin ng pangunahing tauhan. Halimbawa, sa ating binasa kanina, ang kakalasan ay pinalitan ni Mang Nestor ang flat na gulong. Ikaapat, wakas. Ito ang resolusyon o ang kahihinatnan ng maikling kwento.
Halimbawa, sa ating binasa kanina, ang wakas ay masayang nakarating ang mag-anak sa Baler Aurora. Mga bata, ano-ano na ulit ang mga elemento ng maikling kwento? Tama, tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, at wakas. Ano naman ang mga bahagi ng maikling kwento? Magaling! Ang mga bahagi ng maikling kwento ay panimula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ngayon, basahin at unawain ang kasunod na maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mag-anak na Langgam ni Araceli V. Balmeo. Tag-ulan na naman, ang mag-anak na langgam ay abala sa paghahakot ng pagkain at hinahakot nila ito papunta sa kanilang lungga. Huwag kayong mag-iiba ng daan patungo sa ating lungga dahil sa may gawing kaliwa ay may kanal, sabi ni Amang Langgam. Hindi po kami lalayo, sabi ni Munting Langgam. Abala sa paghahakot ng pagkain ang bawat isa, kaya hindi nila napansin ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. Nakapapagod naman ang paghahakot ng pagkain. Hindi pa naman umuulan ay naghahanda na kami, sabi sa sarili ng bunsong langgam. Buti pa'y maghanap ako ng mas masarap na pagkain. Maya-maya ay nakakita siya ng isang candy na malapit sa kanal na ipinagbabawal na puntahan ng kanyang ama. Siguro naman ay hindi ako mahuhulog sa kanal kung dahan-dahan kong kukunin ang candy. Sa kasapikan niyang makuhang candy ay hindi niya napansin ang sinulid kaya sumabit ang kanyang paa. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. Hindi mapakali ang amang langgam nang hindi niya makita ang kanyang bunsong anak sa pila. Dali-dali siyang umalis upang ito'y hanapin hanggang sa siya'y mapadako sa kanal. Pagtingin niya sa ibaba ay nakita niyang nakalutang sa tubig ang kanyang bunsong anak. Sa takot na matangay ng agos ang anak, ay agad-agad niya itong tinulungan. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si bunsong langgam sabay bulong na, Anak, palagi kang mag-iingat para hindi ka mapahamak. Ngayon mga bata ay bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Ang mag-anak na langgam. B. Si amang langgam. C. Si munting langgam. D. Si bunsong langgam. Tama, si amang langgam. Ikalawa, anong panahon naganap ang kwento? A. Taglamig. B. Tag-ulan. C. Tag-araw. D. Tagtuyot. Magaling! Ang sagot ay tag-ulan. Ikatlo, ano ang unang pangyayari sa kwento? A. Nakakita siya ng isang candy na malapit sa kanal. B. Hindi na napansin ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. C. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. D. Ang mag-anak na langgam ay abala sa paghahakot ng pagkain at hinahakot nila ito papunta sa kanilang lungga. Tama, ang sagot ay D. Ikaapat, aling bahagi ng kwento ang nagpapakita ng kasukdulan?
Ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. B. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. C. Bulong ni amang langgam na palaging mag-ingat para hindi mapahamak. D. Iniligtas pa rin ng amang langgam si bunsong langgam. Tama, B. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. Kalima, anong bahagi ng kwento ang nagpapakita ng wakas? A. Ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. B. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. C. Bulong ni amang langgam na palaging mag-ingat para hindi mapahamak. D. Inilagtas pa rin ng amang langgam si bunsong langgam. Okay, C. Bulong ni amang langgam na palaging mag-ingat para hindi mapahamak. Narito naman ang ikalawang gawain. Punan ng tamang sagot ang mga patlang. Piliin sa loob ng kahon ang sagot at isulat sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian: banghay, kaisipan, tagpuan, tauhan, at wakas. Una, ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa kwento. Magaling, ang sagot ay tauhan. Kalawa, ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Tama, ang sagot ay tagpuan. Ikatlo, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng kwento. Tama, banghay ang sagot. Ikaapat, ito ang mensaheng naiiwan sa isipan ng mambabasa. Magaling, kaisipan ang tamang sagot. Ikalima, ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang maikling kwento. Ang sagot ay wakas. Nasagutan mo ba ng tama ang mga gawain? Binabati kita! Natapos mo na ang araling ito. Maaari mo nang ipagpatuloy ang pagsagot sa iyong module. Kung nagustuhan mo ang video lesson na ito, i-click ang like. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click ang subscribe at notification bell upang ma-update ka sa mga video lessons ko. Salamat!